Gemstones by Lincoln Eserio, okay? So, hi everyone! Hello! Pagpasensya nyo na po, medyo ano po yung aking damit. Okay, so ngayon, gumawa po ako ngayon ng video. Actually, wala po talaga akong balak gumawa ng video na to. Kasi nakapagawa na po ako ng video regarding po dyan sa Ghost Month na yan. Okay, so pagpasensya nyo na po agad itong damit ko, medyo butas po. Okay, kasi ang dami ko na pong mga nare-receive na comment. May mga nagpi-PM po sa akin na regarding po sa Ghost Month, nanghihingi po siya ng full explanation. Ayan, hindi na po kita yung butas. Okay, so ngayon, since nakagawa na kasi ako dati ng full video regarding po dyan sa Ghost Month na yan. Since yung mga iba, hindi nyo pa po napapanood yon. So ngayon, gumawa po ako ng video na to para naman po sa aking FB page. So doon sa mga interested po, doon sa mga naniniwala po sa Ghost Month, pwede nyo pong panoorin tong video na to serve as a guide. Okay? Pero kung kayo naman po hindi naniniwala sa mga ganyan, kasi syempre alam naman po natin sa Pilipinas, mostly po is Catholic po talaga. So okay lang naman po yun. There's nothing wrong with that. Kung maniwala kayo, thank you. Kung di kayo rin maniwala, thank you din po. Ito lang po tong video na to, gagawin ko po ito para doon sa mga nagtatanong, doon sa mga nanghihingi ng guide ko ano bang mga dapat gawin, everything you need to know about the Ghost Month. Okay? Pwede nyo rin pupunta kayo sa YouTube ko, panoorin nyo lang po. Just type, Ghost Month, okay? So, everything you need to know about Ghost Month, okay? Pero panoorin nyo na rin po itong video na to. Lahat po ng mga, regarding po sa mga Ghost Month, itatalakay po natin sa pinakamabilis na paraan, okay? So, ngayon, ano ba yung Ghost Month, okay? Kasi sa Chinese po kasi, ito yung paniniwala ko, based on my personal opinion. Ang Ghost Month kasi, pinapaniwalaan po na ang impyerno ay nagbubukas ng kanilang pintuan at lumalabas po yung mga bad spirit, yung mga diablo, yung mga satanas dito sa mundong ibabaw para makapaghasik ng mga kamalasan, maghasik ng mga hindi magandang pangyayari, maghasik ng sakit ng mga kamalasan or maghasik ng kadiliman, ika nga. Okay? So ngayon, tuwing kailan ba nagaganap ang Ghost Month? Actually, yearly, nag-iiba-iba po yan ng mga dates. Pero kung di po ako nagkakamali, huwag nyo na lang pong pansinin to. Kung di po ako nagkakamali, ang starting ng Ghost Month po is August 16 to September 14. Okay? Yun po yung nakapaloob ng Ghost Month. Okay? Uulitin ko po, sa Chinese po kasi ang feng shui na Ghost Month is nagbubukas po ang pintuan ng impyerno. And then, lalabas po yung mga bad spirits dito sa mundong ibabaw para makapaghasik ng hindi magaganda sa mga tao dito sa earth. Ika nga. Okay? So, yun po, ibig sabihin ng Ghost Month. So, kailangan po talaga natin mag-ingat. Totoo po ito. Sa totoo lang, totoo po ito. Lalong-lalo na, yung mga bawal. May mga do's and don'ts po. Yung mga bawal po. Pag nasa loob po tayo ng Ghost Month, malapit na po ang Ghost Month. So ngayon, kung di ako nagkakamali is August 12 na. August 12 na ngayon, okay? So August 16 na po magsisimula ang Ghost Month hanggang September 14. So, ano ba yung mga dapat gawin at ano pa yung mga hindi dapat gawin? Okay? So, magsimula na po tayo kung ano po yung mga hindi dapat gawin at ano ba yung mga dapat isusuot. Okay? Unahin po muna natin yung mga charms. Ano ang pinaka-effective na pangontra sa Ghost Month? Number 1 po talaga, ang pinaka-effective na pangontra sa Ghost Month ay ang anti-evil eye. Okay? Any kind of anti-evil eye is okay. Whether it's bracelet, necklace, anklet, or mga keychain, or yung mga panabit na anti-evil eye. Sa mga hindi pa nakakaalam ang anti-evil eye, kulay, para siyang mata na kulay blue. Pwede rin siyang in a form of panabit. Maraming klaseng design na anti-evil eye. May mga anti-evil eye na pang display. Pero ang pinakasikat po talaga na anti-evil eye at ang pinakamabilis sa akin is yung bracelet po talaga. Ang pinaka-masasuggest ko po sa inyo, yung mga accessory na sinusuot, kailangan po talaga meron po tayong protection na dala-dala. Lalong-lalo na kapag nakapaloob po tayo sa buwan ng Ghost Month, which is, kasasabi ko lang nga, August 16 to September 14. Yan po yung malakas yung kapangyarihan ng mga negative energy. Kasi nga, kasasabi ko nga kanina, nakabukas po ang pintuan ng impyerno at nakalaya po, nakalabas po ang mga bad spirits
para maghatid ng mga hindi magagandang pangyayari dito sa mga sangkatauhan dito sa earth. Okay? So, lagi ko pong inaano sa inyo, magsuot po ng anti-evil eye, lalo-lalo na mga bracelet, necklace, keychain, pwede ilagay sa bag, anklet, any kind of anti-evil eye. Pangalawa pong charm na po pwede, Quan Kong. Okay? Quan Kong po yung parang statue na parang soldier. Ito po yung Quan Kong. Wait lang Ito po yung Quan Kong na sinasabi ko sa inyo. Pwede po kayo dito mag-display nito, or meron din pong mga Quan Kong na necklace, Quan Kong na bracelet, okay, marami. Pero pag sa bahay po, ito po yung parang pinaka-maire-recommend ko sa inyo pang display. Okay, ito po yung God of Warrior, sa Chinese po siya, okay. Pangtaboy po ito ng mga masasamang elemento, takot po dito yung mga bad spirits. Okay, pwede po kayo mag-display nito sa bahay, sa opisina, kahit saan po pwede. Okay, kahit sa warehouse po ninyo, pwede po ito. Very effective po ito pangontra. Meron din po yan yung mga necklace na Quan Kong. Okay, mga bracelet. Pero ang highly recommended ko po talaga is mga figurine po talaga. Pang protection naman po ito sa bahay. Okay, ang Quan Kong. Okay, sumunod naman po na pinaka-effective na lucky charm ay ang Piyaw. Piyaw bracelet. Okay, available po yung mga Piyaw bracelet ko, since may idea na rin po kayo kung ano itsura ng Piyaw bracelet. Okay? Effective din po ang Piyaw bracelet, pangtaboy or pangontra sa mga masasamang pangyayari, masasamang entity, sa mga negative entity na hindi natin nakikita. Takot po dyan yung mga bad spirit, takot po dyan yung mga masasamang elemento na hindi natin nakikita. Takot sila sa Quan Kong, takot sila sa Piyaw. Ang anti-evil eye naman, hinihigop po niya yung mga masasamang elemento, hinihigop po niya yung mga negative energy na dala-dala ng mga masasamang espiritu. Ika nga na hindi natin nakikita. Okay? So, yun po yung tatlo. And then, pwede rin po yung Power Mantra Dragon. Okay? Na bracelet. Pwede rin po yon. Okay? Available din po yung aking Power Mantra Dragon, kasi yung Power Mantra Dragon, may anti-evil eye din yun. Iba-iba pong mga beads yun. May magnetic hematite, may black obsidian stone, may anti-evil eye. Halo-halo po yan, may golden rings. Kung interesado po kayo, mag-message na lang po kayo. Isa din po yun sa pinaka the best na pangontra po. Okay, sa mga kamalasan. At sa mga negosyo naman, isa sa pinaka magandang pangontra ay Buddha. Any kind of Buddha will do. Okay? Pwedeng Buddha necklace, Buddha bracelet, Buddha figurine. Ito po yung aking Buddha figurine. Okay? Pwede din po ito pangontra sa mga hindi magandang mangyayari sa inyong mga negosyo. Okay? So, any kind of Buddha will do. Okay? Necklace, keychain, pwede po. Basta importante, lahat po ng mga charm po ninyo ay maidadaan sa ritual using the cleansing bowl and activation bell. Okay? Pwede rin naman po idaan po yan sa mga Chinese temple. Okay? Para maritualan po ito. So, yun po yung parang pinakamasasuggest ko po sa inyo na mga iba't ibang klaseng lucky charm. So, ngayon, dadako naman po tayo sa ano ba yung mga bawal. Ano ba yung mga hindi dapat gawin? Ako, napakarami. Ito, maniwala po kayo. Dito po kayo makinig. Kung ano ba talaga yung mga bawal sa loob ng Ghost Month, which is papatak ng August 16 to September 14. Okay, makinig po Totoo po ito. Kasi ang dami ko na pong nakikita na talagang lumalabag po sila, pero wala tayong magagawa kasi yung iba kasi hindi naman talaga naniniwala Okay, pero hindi ko naman kayo pinipilit kung gusto nyo maniwala or hindi. Okay? Ito po yung mga bawal. Okay? Hindi ko na po siya isusulat kasi nga dati ginawan ko na po yun ng video sa YouTube ko. And then ngayon, sa mga hindi nakapanood at sa mga nagtatanong sa akin, ito po yung parang quick recap. Okay? So, kung meron man ako may ma-miss or may mga katanungan kayo, magsabi lang po kayo, mag-comment lang po kayo. Okay? Number 1 pong bawal. Okay? Bawal na bawal po mag-open ng business. Okay? Kung kayo po ay mag-o-open ng negosyo sa loob ng Ghost Month, bawal na bawal po. Ayan, butas. Bawal na bawal po kasi malaki po ang tsansa na malulugi lang po ito at hindi po tatabo ng customer. Hindi siya magkiklik. Sa totoo lang, marami na akong nakitang ganyan na nag-open ng business na pumatak sa loob ng Ghost Month, sa buwan ng Ghost Month, hindi po nag-click. So hanggat maaari, kung kayo po mag-o-open ng business,
na nakapaloob ng August 16 to September 14, ipagpaliban nyo po muna ito, i-extend, i-delay nyo po yung pag-open ng business. Kasi ako na po magsasabi sa inyo, hindi po ito magkiklik. Dediretsahin ko na po kayo, malaki ang chance na mag-down or malugi lang po ang inyong business kapag mag-open po kayo ng inyong negosyo ng nakapaloob ng ghost month. Okay? Yun po yung number 1. Number 2, okay? Number 2, bawal po mag-travel. Bawal na bawal po mag-travel kahit saan po. Limitahan po ang pagta-travel, lalo na yung mga malalayo yung mga malalayo. Pero yung mga malapit lang, pupunta ka lang ng ng Bulacan, yung mga malalapit lang, okay lang. Wag lang talaga yung sobrang layo na talagang gagamit ka pa ng airplane, ng barko. Tapos yung 8 hours sa biyahe, wag naman po yung ganun sobrang layo. Kasi, prone po kayo sa mga hindi magandang pangyayari, prone po kayo sa aksidente. Kasi nga, kasasabi ko lang po sa inyo na ang pintuan po ng impyerno ay nakabukas at nakalabas po lahat ng mga sasamang elemento para maghasik ng hindi magaganda dito sa mga tao. Kaya nga isa po sa mga bawal is yung pagta-travel po. Okay? Halimbawa, pupunta kayo ng Pangasinan o yung mga medyo malalayo talaga yung biyahe talaga, kung biyahe, yun po, isa po yun sa mga pinagbabawal. Okay? Number 3, bawal po sa any kind of water activities. Okay, mga swimming, magbi-beach, or kung ano pa yung mga swimming activities na yan, basta may kinalaman sa tubig, bawal na bawal din po yan. Kasi nga, may chance na po na magkaroon ng hindi magandang pangyayari or yung tinatawag ng pagkakalunod. Okay? So, isa din po yan sa mga pinagbabawal. Engaging of any kind of water activities. Okay? So, pagpasensya nyo po kasi hindi talaga ako mapakali dito sa damit na to. Okay? So, ano pa ba yung next? Okay, hindi na po ako magbibilang ng 1, 2, 3, 4 Ang next naman po is bawal magpatugtog ng malakas. Kung kayo po talagang fanatic ng mga music, hanggat maaari, wag na wag po kayo magpapatugtog ng malakas kasi pwede nyo pong maistorbo yung mga masasamang elemento at pwede po kayong lapitan or nakaka-attract po ito ng mga negative energy. Pag nakapaloob po kayo ng ghost month, bawal na bawal po yon. Okay, magpatugtog ng malakas. Okay, maghalakhak ng malakas yung tawa ng tawa, bawal din po yon. Okay, next, ang bawal naman po is yung makipagkwentuhan ng mga yung mga katatakutan, yung mga haunted house, bawal din po yon. Okay, yung mga nagkukwentuhan kayo sa mga multo, sa mga espiritu, mga bad spirit, bawal na bawal din po yun kasi nagmamagnet po yun ng mga masasamang elemento. Minamagnet po, nag-a-attract po kayo ng mga hindi natin nakikita ng mga bad spirit. So, sana po naintindihan nyo po yung mga ibig kong sabihin. Next, ano pa mga bawal? Meron pa. Okay? So, tinatandaan ko lang po yung mga bawal Dapat talaga isusulat ko yan. Pero since tinatamad na ako magsalat, bawal na bawal din po pumunta ng hospital, funeral. Okay? Bawal na bawal po yon. Sa lamay, sementeryo, bawal po yon. Uulitin ko, bawal bumisita sa hospital, funeral, okay? Sa lamay or sa sementeryo or sa libing, bawal na bawal din po yun kasi nakaka-negative effect po yun, nakakapagmalakas mag-attract ng negative energy po din yon. Okay? Kasi kapag nahigop nyo po ang mga negative energy, pwede pong magkasakit kayo, pwede may mangyaring hindi maganda or yung mga aksidente, or pwede kayong magkaroon ng mga kaaway, isa din po yon. Okay? So, bawal na bawal po again, bumisita sa hospital. Kung kayo po ay may mga kakilala, pagpasensya nyo na po, kausapin nyo po na hanggat maaari, wag po muna kayong dumalaw sa hospital, sa lamay, sa sementeryo, or sa libing. Okay? Ano po ba yung isa? Nakalimutan ko na. Basta yung pa isa. Hospital, lamay, sementeryo, yon. Isa din po yun sa mga bawal, okay? Next, bawal din po yung mag-hitchhiking. Pupunta kayo ng mga bundok, magte-trekking po kayo. Bawal na bawal din po yon. Yung mga bundok-bundok na yan, yung mga burol-burol, mga gubat. Kasi, andyan din po yung mga negative entity na hindi natin nakikita at pwede pong sundan po kayo hanggang sa pag-uwi po ninyo. Okay? So hanggat maaari, iwasan nyo po yung magpunta sa mga mountain climbing, mga gubat-gubat, mga trekking, sa mga kuweba, yan! Andyan po yung mga negative energy, dyan po nananahan yung mga sa gubat, sa madidilim na lugar. Okay? Dyan po nananahan yung mga masasamang spirito na hindi natin nakikita. Next, sa bawal,
Umiwas po kayo sa mga madidilim na lugar, okay? Kasi nandyan po naka-concentrated ang mga negative energy o yung mga masasamang nilalang na hindi natin nakikita. Umiwas po sa mga madidilim na lugar. Any kind of lugar, basta madilim. Ingatan nyo po. Bawasan nyo po na pupunta-punta kayo doon. Okay? Next na bawal po, panatilihin po laging bukas ang ilaw ng CR. Huwag po laging nakapatay. Kasi sa bahay po natin, ang pinaka-concentrated, ang lapitin ng negative energy ang banyo. Kasi ang banyo po talaga, andyan po yung mga madudumi, andyan po yung madidilim, di ba? Laging madilim ang CR natin. So hanggat maaari, buksan po ang inyong banyo, hanggat maaari, nang nakapaloob ng ghost month ng starting August 16 to September 14. Okay? Next na bawal, yung mga sinampay nyo, hanggat maaari, paggabi, kailangan wala pong mga nakasampay na mga damit dyan. Okay? Kasi nakakapag-attract din po yan ng negative energy, ng mga masasamang spirito, mga negative entity, pwede po kayong magkasakit niyan. Okay? May kinalaman po yan sa health. Kapag kayo ay nagsasampay ng hating gabi, okay? Minsan, pero ako, aminado ako, minsan nagagawa ko talaga yun. At totoo lang, kasi hindi talaga minsan natin maiiwasan. Pero sinasabi ko na rin po ito para sa inyong kaalaman na rin po. Pero kung hindi po kayo naniniwala, as I've said, okay lang naman din po yun. It's really up to you na po kung maniniwala kayo or hindi. Ang akin lang, ibinabahagi ko lang po sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga naniniwala. Okay? Next, ano pa ba? Bawal po magpakasal. Engagement, kasal, bawal na bawal po. Kung kayo po ay ikakasal or may aatinan kasal, wag na wag po muna. Okay? Halimbawa, kung kayo ikakasal hanggat maaari, iwasan na lang, i-delay, i-postpone na lang. Okay? Pero kung wala na magagawa, no choice na. Bahala kayo. Okay? Basta bawal po ang ikasal sa loob ng ghost month at bawal din po umattend ng kasal sa loob ng ghost month. Okay. Kasi may chance po, ayoko naman po magsabi na hindi maganda, pero didiretsahin ko na po kayo. Ang mga ikinakasal po ng ghost month, malaki po ang chance na magkakahiwalay, magkakaroon ng hindi magagandang pagkakaunawaan, at magkakaroon ng hindi magandang pagsasama. Yun po ang parang magiging effect po nun. Okay? Next, ano pa ba? Umiwas mag-picture-picture sa gabi. Umiwas kasi baka makaka-captured po kayo ng mga hindi natin nakikita. Malakas din po yan ng attraction ng mga negative energy, yung mga ligaw na kaluluwa. Iwas po sa mga pag-picture-picture sa gabi, sa madidilim na lugar. Umiwas po. Siyempre, mga cellphone natin, may mga camera. O, picture dito, picture doon sa mga madidilim na lugar. Iwasan nyo po yan. Okay? And then, umiwas po umuwi ng gabi. Yung iba sa inyo, gabi na inuumaga na, madaling araw, malakas din po ang attraction nyo ng mga negative energy. Pwede pong may mabitbit po kayong mga negative entity o yung mga masasamang nilalang na hindi natin nakikita. So hanggat maaari, umiwas po sa pag-uwi-uwi ng gabi. Okay? At bawal din po yung magsasakay kayo ng mga last trip na bus, last trip papuntang ng MRT, yung kayo na lang yung natitira sa loob. Nakakatakot din po yun. Yun din po, bawal na bawal din po yun. Okay? Yung a-attend kayo ng mga last trip ng MRT, kayo na lang yun sa loob, kayo na yung parang pinaka-last passenger. Sa bus, kayo na lang po yung pinaka-last passenger, yung pinaka-huling biyahe ng bus. Bawal na bawal din po yun. Okay? So, sa totoo lang, sobrang daming bawal, okay? And then, isa pang mga bawal po kayo pumunta sa mga lugar na mga malakas ang negative energy, yung mga haunted house. Di ba sa Baguio may Diplomat Hotel? Yan, yung mga ganyan. Bawal na bawal din po yan. Okay? Yung mga abandonadong lugar, mga abandonadong bahay, yung mga masusukal na lugar, yung mga, basta kung ano po yung mga creepy, yung mga nakakatakot na lugar, iwasan nyo din po yun. Okay? So, yun po yung mga bawal. Actually, yung iba, nakalimutan ko na. Pero yun po yung parang dapat yung tandaan na mga bawal po. So, ano ba yung mga dapat gawin? Number 1 po, mag-alay ng pagkain. Kung kayo po ay may mga altar, kahit Chinese altar pa yan or Tagalog altar,
mga Jesus Christ, Sacred Heart, Mama Mary. Pwede po kayo mag-alay ng mga pagkain. Okay? Pwede po kayo mag-alay ng pagkain and then pangalawa po, magsindi po kayo ng insenso. Okay? 3 stick or 9 sticks everyday, palibutan nyo, pausukan nyo inyong bahay. Okay? Pwede rin po kayo gumamit ng mga ano ba yun? Green sage, yung mga pinatuyong dahon, yung green sage, pwede po yon, pausukan ng inyong bahay para pangtaboy malas, pangtaboy na masasamang negative energy. Okay? And then, higit sa lahat, magsuot po kayo ng mga charms, magsuot po kayo ng mga anti-evil eye, mga piyaw bracelet, pangontra po. Lalong-lalo na po kung kayo po ilalabas ng bahay, may pupuntahan po kayo na hindi maiiwasan, magsuot po kayo ng mga charms para hindi po kayo lalapitan ng mga masasamang elemento. Okay? Medyo humahaba na po ito. And then, isa pa pala, umiwas po kayo kung kayo po ay kakain, yung tinidor kutsara, nakatayo, tinutusok yung patayo kasi bawal po yun. Bawal na bawal po yun. Kahit hindi ghost month, bawal po yun. Kasi sa Chinese po kasi, yung mga tinidor at kutsara tinutusok sa kanin, ginagamit lang po yun pag may inaalay sa patay. So, hanggat maaari, umiwas po ng ganun. Yung nakatusok yung mga kutsara, tinidor nyo pataas. Bawal na bawal po yun. Okay? So, sana po naintindihan nyo itong video na to. At kung kayo po may mga katanungan pa kung ano po yung mga bawal, mag-comment lamang po kayo dito sa aking FB page. Okay? At sasagutin ko naman po yan. Sana po nabanggit ko yung mga dapat banggitin. Okay? Yung regarding po doon sa lalong-lalo na yung mga bawal. Again, doon sa mga bumili na po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Doon sa mga gusto mag-inquire, Cosmic Gemstones, FB page ko, available na po. Mag-PM lamang po kayo at mag-inquire regarding po sa price, or you can call me at 0923-416-5082. Okay? So, doon sa mga bumili na sa akin, maraming salamat po sa tiwala. Via LBC po ang aking shipping. Okay? So, mag-upload din po ako ng video ko nito sa YouTube naman. Ito, ipopost ko po ito sa aking FB page para na rin pong guide. Sana po nabanggit ko yung mga dapat banggitin, ano? Sana wala akong na-miss na, na mga bawal, lalo na yung mga bawal. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat. This is Lincoln Eserio, Cosmic Gemstones, ang aking brand name. Okay, yung YouTube channel ko, just type Lincoln Eserio at lalabas po yung Cosmic Gemstone. Kung ano po yung profile picture ko sa YouTube channel ko, yun din po yung profile picture ko sa aking FB page, yun din po yung aking name. FB page ko, Cosmic Gemstone. Ang YouTube name ko, Cosmic Gemstone. Yun lamang po, maraming salamat at medyo humahaba na po itong aking oras. Sana po ay nagustuhan nyo itong video na to. Sa mga gustong bumili, available na po ang aking FB page, Cosmic Gemstone. Andyan na po lahat ng mga iba't ibang klaseng lucky charm ko po. Thank you so much. Bye!